Hey mga guys, good morning sa tanan. Again, this is Cupid and today akong i-share ninyo guys ang akong gamit nga connection because I'm always on the go as you know. So I need a stable connection since na ako yung mga transactions online and mga important emails, no? And especially ang ako ang trabaho is online. So dili gud pwedeng wala ko'y connection. Hi, my name is Cupid and I am just an average guy like you. I work as a BPO employee but decided to quit my job and to follow my dreams, which is to be a full-time entrepreneur and to travel around the world. I know switching from employee to full-time entrepreneur is not easy. That is why my goal is to share my story and to encourage other dreamers like me to never give up. All you have to do is to take constant action. I started online and traditional business already. Join me in this journey as I continue hustling for my dreams. Again, my name is Cupid and this is the story of my life. Most of the time, ang akong gamit is akong mobile data. Pero, if mga cases nga medyo, let's say, hinay kayo ang connection gyud no? Sa mobile data and dili gid siya kaya, so, mao na ni siya ang akong gamit, ang Starlink. Akong napalit ng Starlink last month or 2 months ago, around 29,000 I think, apil na ang tanan, ang kit ni mong kinahanglan. So, mao ni ang appeal sa package sa Starlink. This is your Wi-Fi. Muna siya ang inyong Wi-Fi router. And then, go ahead, Mami. Kanang karon ba man ako papangapi niya si kay maligo ko mo tawag ko mo mansar ko nimo mo ani ka diri kay para makaligo ko. Pwede po din mo idadaan na lang diri si Yashi. Okay, copy. Okay. Thanks. Okay, so going back guys, pasensya na sa intermission, no? Again, this is your Wi-Fi. This is the Wi-Fi router. And then this is the power supply. Power supply, kini. And then ang inyong LAN cable nga taas, no? Taas din siya. Unsa ba ni siya nga kini FTP cable ni siya. So medyo lig-on pod. And then most importantly, this one. This is the dish. This is the Starlink, no? This is the standard Starlink ang mong i-purchase. Na kay option when you buy Starlink, na may option to go either mini or the standard. Based sa ko ang mga nakita ang mga review, ang mini is dili kay siya power hakog sa power gani. So lesser lang ang iyahang power nga gikinahanglan. So pwede mo mapadagan sa mga power supply. Na ako yung mga power supply diri actually sa likod nga naka-charge. So pwede rin mo siya mapadagan, no? Naabtan na kag mga pila ka oras. At least 5 hours, kapin, more. Ang ganing standard, medyo hakog siya og power. So, kinahanglan gyud ka og taas-taas nga power station. So, ang naan ako is 500 watts na power station. And then, ang ako ang ginabuhat para, while gadagan ang sakyanan, naarami internet connection is that, ang kini siya, ako siyang ipaslak dito sa ako ang power station. And then, ang akong power station is at the same time, ga-charge siya sa ako ang socket sa mismong sakyanan. Katong iyahang cigarette socket. So, og dili man siya maapas, at least na ay delay, no? Na ay delay nga pila ka oras may extend siya kay naa mag-receive man og power ang ako ang power station, and then at the same time ga-provide siya og power ani ako ang Starlink. So that's how I set up my connection while on driving. Now, if na po yung mga event na pareani, mo stay me for a couple of days sa kalugar, ako baton isa ko na i-set up gyud sa gawas. Fortunately na atay sakit dire. Naratay power outlet dire. So ako siyang i-set up. So ako siyang ipakita niyo guys how I set up this one. First, kining imuhang power supply. Aben imuhang power supply ni. Imo siya i-connect sa imuhang Wi-Fi router. Dili ka maglisod guys kay ang mga port ani is dili siya pare-pareho. So imo lang si paslak ni siya para mabutangan og power ang imuhang Wi-Fi.
And then ang imuhang RJ45 i-connect nimo po siya diri sa imuhang, of course, sa imong router. There. Okay. So naka-connect siya sa imong router. So duha ka buok ang naka-connect sa imong router. Power supply and then the RJ45 nga padulong sa dire sa imong Starlink. Now, ang Starlink is wala na siya power nga imo ipaslak dire. Okay? Ang imo ipaslak sa Starlink is the RJ45 na diretso. Okay? So ang naray power diretso is ang kini and then diretso na si imong Starlink. So ako ipakita niyo guys kung saan siya pag-setup, okay? Okay, so this is the Starlink dish. Then ako yung gunitan diri is ang katong power katong RJ45. So ang akong buhaton at the back of the Starlink na siya port wherein dito nimo ibutang ang RJ45. So ipaslak ka mo ni dito. Okay? And then i-plaster mo ang Starlink dito sa wala interference nga mga unsa ni walay mga kahoy nga diretso sa sky. So akong ibutan siya dito. And then this cable will be connected dito diretso sa ako ang router. Okay guys, so ang cable RJ45 nga naka-connect dito sa Starlink is ako nang i-connect dito sa ako ang router. And then ang router wherein naka-connect pod ang iyang power supply is idiretso na ninyo connect sa power outlet. So yan na siya ka-simple. So guys, mailhan na inyo nga ni power na ang inyong tawagan ni inyong router kay naay gamay tawagan ni LED light nagablink-blink sa kilid, no? Gamay ra kay na sa gyud. Wala na laing LED light diri nga indicator. Kini lang, kini gamay kay na sa kilid. Okay? So karon ato i-check ang ato ang app. Kaya makita na si mo ang app og naka-connect na baka or wala. So ako sa i-check ha, So guys, ang inyong buhaton pagka i-check na nimo ang imong Starlink, i-open mo ang app. Ang kining app actually makita ninyo ni sa sa page sa Starlink mismo sa website. Ipa-download nila. Dayon once maka-download na ka, mao na siya. Now, i-connect na to sa Wi-Fi. Naka-create na ko og Wi-Fi for Starlink. So magawas na siya dapat dire. Nakita na siya dapat. Okay, nara travel pod Starlink connected. And then okay. So connecting na. As you can see guys, mano na siya ang status pagka naka-ingani na siya gani. Naka-online na siya, meaning to say connected na ka sa internet. Now, para mag-check nimo ang mga obstructions, i-click mo ni siya. Dayon, i-check nimo ang obstructions, i-click nimo na. Dayon, pilion mo yung standard. And then, find an open area, scan the entire sky. Okay? Then mo na siyang i-scan. Scan the entire sky. Okay, point the camera guys. Okay, and then yan na ipakita ang result. So akong gibuhat is nagtuyok-tuyok lang ko dali sa akong location. Dayon yan ang i-check ang ako ang area o gaasa dapit ang naay maximum nga po pwede nimong i-point ang imong Starlink para na kay connection. Kaya mo suggest na siya. So pabuton lang sa nato kadali. Although ako naka-connect na ako sa internet guys, pero if ganahan ka nga ma-maximize ang imong area gyud, i-click lang na nimo ang result, tanaw na to ha. Okay, so based on the result guys,
ang imuhang Starlink imo siyang i-reposition going north. So mao na akong gibuhat karon kay obvious man sa kaayo na dito ang wala yung mga interference. So mao na siya ang buhaton ninyo guys. So kato lang mga guys, ako nang ipakita ninyo sa inyo pag set up sa imuhang Starlink. Then if napa mo questions, please comment down below. Okay, and again guys, please support our page which is Travel Food, and then our YouTube channel ako si Cupid, and ang kining ako ang Facebook page which is Cupid Bracero. Salamat kayo, and thank you for watching again. Again, my name is Cupid saying bahalag pobre basta may panganday. Bye bye.